Reputasyon, Part 29. I have nowhere to go. Malungkot na sabi ni Samantha kay Rafael habang palabas ng ospital. What? Tanong ni Rafael. Hindi pa niya nasasabi kay Rafael kung anong ginagawa niya sa San Fernando at kung bakit bitbit niya ang mga gamit. Hindi na ako pwedeng bumalik ng San Roque. Sagot niya. Pero bakit? Nagtatakang tanong ni Rafael habang inilalagay ang mga gamit sa likod ng kotse. Long story, Rafael. Malungkot na sabi ni Samantha at pinasakay na siya ni Rafael sa passenger seat. Paano ba niya sasabihin kay Rafael ang lahat? Ang pag-alis niya ng San Roque, ang katotohanang wala siyang matitirhan. Isama pa ang tungkol sa mama nito at sa papa ni Ace. Ang daming gumugulo sa isip niya. Lalo na ngayong nalaman niyang buntis siya. Anong gagawin niya ngayon? I'm willing to listen. Sabi ni Rafael habang tinatahak nila ang kalsada. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, Rafael. Naiiyak na sagot ni Samantha. Simulan mo kung saan kita pwedeng ihatid. Wala ko pa pupuntahan. Sagot ni Samantha at naiyak muli. Samantha, makakasama sa baby mo ang pag-iyak. Pero yun ang totoo, Rafael. Hindi ako pwedeng umuwi sa amin dahil ayokong madama yung pamilya ko. Pinapaalis kami ng San Roque ng papa ni Ace. Pero dahil hindi na kaya nila nanay at mga kapatid ko na magsimula ulit, ako na lang ang aalis ng San Roque para makalayo kay Ace. Para hindi naguluhin pa ng mga Bienvenida ang pamilya ko. Umiiyak na sabi niya kay Rafael. Mabilis namang itinabi ni Rafael ang kotse nang marinig ang kwento niya. Anong sinabi mo? Nagugulahang tanong ni Rafael. Hindi ako tanggap ng pamilya ni Ace. Ayaw nila sa akin, sa isang tulad ko. Masakit na sabi ni Samantha at umiyak ng umiyak sa sama ng loob at kawalan ng pag-asa kung ano ang dapat niyang gawin sa sitwasyon niya ngayon. Hindi lang ang sarili niya ang dapat niyang isipin dahil may batang nabubuo sa sinapupunan niya na kailangan niyang protektuhan. I can't believe this. Paano na ngayon buntis ka? Hindi pwedeng hindi malaman ni isang katotohanan. Sabi ni Rafael na bakas ang pag-aalala sa kanya. Laking pasalamat ni Samantha at si Rafael ang tumulong sa kanya. Dahil kung hindi, ewan niya kung gigising pa siya ulit. Sinabi ni Rafael na may business meeting ito kanina sa San Fernando kaya ito naroon. At nagkataon naman na nakita siya nitong bumaba ng tricycle, kaya linapitan siya nito. Pero bago pa nga niya ito makita, nawala na siya ng malay. Laking pasalamat niya kay Rafael dahil andun ito ng panahon na yun. Anong gagawin ko? Just relax. Ako nang bahala sa matutuloyan mo. I have a condo unit here. Doon ka na muna. Pansamantalang titira habang inaayos mong tungkol sa inyo ni Ace. Sabi ni Rafael na lalong nagpaiyak sa kanya. Ano na lang mangyayari sa kanya kung wala si Rafael? Nakakahiya naman pero hindi ako tatanggi dahil wala akong ibang malapitan. Nahihiyang sagot ni Samantha. I'm willing to help, Samantha. Para na rin sa batang dinadala mo. Hindi ko tuloy alam kung paano ko masusiklian ang kabutihan mo sa akin. Just be safe. Kayo ng baby mo. At sana maayos mo ang tungkol sa inyo ni Ace. Seryosong sabi ni Rafael at napansin ang pagsulyap nito sa daliri niya. Pasimple ni Samantha tinago yun dahil suot pa rin niya ang engagement ring na binigay ni Ace. Engaged na kayo ni Ace? Tanong ni Rafael at napalunok siya at sinubukang iwasan ang tanong nito. It's okay if you don't want to tell me.
Ang mahalagang baby mo. Sabi ni Rafael at muling in-start ang sasakyan. Hindi siya kumibo. Nanatili siyang nakatingin sa labas ng bintana at hindi mapigilan ang pagpatak ng mga luha. Hindi siya iyakin. Matatag siya. Pero ngayon, tila talaga bibigay na siya sa sunod-sunod na pangyayari sa buhay niya. Ilang araw si Samantha naging masaya kay Ace, pero ito naman ang naging kapalit ng lahat. Pero aaminin niyang hindi siya nagsisisi sa mga nangyari sa kanila ni Ace. Mahal niya si Ace, mahal na mahal, at naniniwala siyang mahal din siya ni Ace. Sinulyapan niya ang singsing na suot. Doon siya kumukuha ng lakas ng loob sa tuwing nakikita niya ang daliri niya na suot ang mga singsing na iyon. Alam niyang andun pa rin si Ace at andun pa rin ang pag-asang maayos ang lahat sa kanila. Lalo na ngayong magkakaanak na sila ni Ace. Sa isang mataas na building sila pumasok ni Rafael. Nag-iisang condominium building sa bayan ng San Fernando. Nakakahiya man Rafael pero hindi ako tatanggi. Wala na kasi akong mapuntahan. Sabi niya habang nasa elevator sila. Huwag ka nang mahiya. Para sa inyo ito ng magiging baby mo. Nakangiting sagot ni Rafael. Salamat. Sabi ni Samantha at pilit na ngumiti. Pagpasok nila sa unit ni Rafael sa 4th floor, tumambad sa kanya ang napakagandang condo unit nito. Yun ang unang condo na napasukan niya. At masasabi niyang tila mansyon yun sa paningin niya. Sa laki at ganda ng pagkakaayos. Isama pa ang mga modernong kagamitan. Wow! Sabi niya at kaagad na sumilip sa veranda ng silid. Mula sa taas nakikita niya ang lawak at ganda ng paligid. Mas maganda dito pag gabi. Makikita mo mga ilaw na nakabukas sa bawat gusali. Sabi ni Rafael nang mapansin ang excitement sa lugar. Madalas ka pa rito? Tanong ni Samantha at tinulungan ito sa mga gamit niya. Pag gusto kong mapag-isa, dito ako tumutuloy. Sagot ni Rafael at naglakad papunta sa may kusina. Sumunod siya rito at kinala ang mga mata sa namamahaling mga kagamitan. Pakiramdam niya, gamit pa lang nito sa kusina ay presyo na ng bahay nila. Kompleto pa naman ang laman ng ref at kung may gusto kang kainin, pwede kang mag-order sa baba, ako nang bahala. Sabi ni Rafael habang binubuksan ng mga cabinet. Sobrang nakakahiya na sa Rafael. Laking abala ko na sa'yo. Hindi ka na iba sa akin, Samantha. Para na kitang kapatid. Sagot ni Rafael at kinulo ang buhok niya. Hulog ka ng langit sa akin, Rafael. Hindi ko alam ang mangyayari sa akin kung hindi kita nakilala. Seryosong sabi ni Samantha. Yun naman ang totoo. Paano kung wala si Rafael? Paano niya haharapin ang mabigat na hamon ng buhay na ito? Everything happened for a reason. Sagot ni Rafael. Ang swerte siguro ng asawa mo sa'yo. Sabi niya at humila ng silya at naupo. She's not lucky. Sagot nito at inubutan siya ng pineapple in can. Bakit naman? It's not the topic here. Sagot ni Rafael at kumindat sa kanya. I can't stay any longer. May pupuntahan pa kasi ako. I guess I have to go. Sabi ni Rafael na tila nais lang umiwas na mapag-usapan ang tungkol sa asawa. Aalis ka na? Kailan ka babalik? Just call me if you need anything. Sagot ni Rafael at tumango siya. At sumunod rito, papunta sa sala. Ikaw nang bahala rito, and Samantha. Please don't do anything stupid. You have a baby to take care of. I know. And if makapag-isip ka na, I'm hoping na ipaalam mo kay Ace ang sitwasyon mo. Besides,
I can't keep you here forever. Sabi ni Rafael at tumango siya. Alam naman niya yon. Hindi siya pwedeng magtagal rito. Nakakahiya kay Rafael. At isa pa, may asawa din si Rafael. Kahit sabihing wala ito ngayon dito, hindi pa rin magandang tignan na nasa condo unit siya ni Rafael. Pasensya na, Rafael. Paumanhin ni Samantha. Hihilingin ko sana na huwag mong sabihin kay Ace ang sitwasyon ko, lalo na sa baby at kung nasan ako. Patuloy niya. Yes, I won't do that. Ikaw dapat ang magsabi ng mga bagay na yan kay Ace. Salamat ulit, Rafael. Basta if you need anything, just call me, okay? Sabi pa ni Rafael bago tuluyang lumabas ng pinto. Nang masara niya ang pinto, napasandal siya sa likod at hindi na naman napigilan ang mapaiyak. Umiyak siya ng umiyak at tila siya kandilang nauubos hanggang napaupo siya sa sahig. Hinaplos niya ang tiyan at lalong napahagulhol ng iyak. Kaya mo yan, Samantha, para sa magiging baby mo. Sabi niya sa sarili at tumayo't pinunasan ng mga luha. Kinuha niya ang cellphone sa bag. Naka-off yun mula kanina pa dahil ayaw na muna niyang makatanggap ng tawag. Kanino man. Isama pa na balak niyang ibenta yun kanina. Ilang beses muna siyang bumuntong hininga bago binuksan ang cellphone. Alam niyang maraming message ang papasok galing kay Ace. Sunod-sunod na tunog nga ang narinig niya. Lahat galing kay Ace. Ano bang gagawin ko? Ace, tama na yan. Sagot ni Chris sa kanya. Nakakarami na kasi siya ng iniinom. Wala siyang ibang kaibigan na handang makinig sa kanya. Si Chris lang. Kaya naman ito lagi ang kasama niya sa inuman. At sa tuwing nais niyang maglabas ng sama ng loob. Halos mag-iisang buwan na siyang walang balita kay Samantha. Hindi niya ito matawagan at hindi rin niya alam kung nasaan ito. Nakakailang balik na siya sa bahay ng mga ito pero wala ito roon at laging sinasabi ng nanay at mga kapatid nito na hindi na babalik si Samantha ng San Roque. Alam niyang dahil sa mga magulang niya kung bakit umalis si Samantha sa bayan nila. Hindi kasi matanggat na mga ito ang relasyon niya kay Samantha. Pero mahal niya si Samantha at gagawin niya lahat. Maibalik lang ito sa San Roque. Hindi siya basta-basta susuko. Ihaharap niya sa pamilya at buong San Roque si Samantha. I will find her. Bulong niya. Of course you will. Basta tigilan mo muna yung kakainom mo ng alak at paglalasing. For sure, mahahanap mo siya. I can't live without her. Yan na. Yan na sinasabi ko eh. Kaya ayokong ma-inlove eh. Maktol ni Chris. Natawa siya sa sinabi ng kaibigan. Sa pagkakaalam niya, wala pang seryosong relasyon ito. Ni minsan, hindi pa ito pumasok sa commitment. Puro pambabae lang ang alam nito. Tipong mga one night stand lang. Tapos wala na. Duwag ka kasi. Ayoko lang ng sakit sa ulo. Makakahanap ka rin ng sakit ng ulo mo. And pag nangyari yun, maiintindihan mo kung bakit ako nagkakaganito. Huh, no way. Mabilis na sagot ni Chris at inilayo sa kanya ang bote ng alak na balak pa niyang lagyan ng kupita. Enough pare. Kung ako sa'yo, hanapin mo na si Samantha. Don't waste your time. Yeah. Malungkot na sagot niya at sa di kalayuan, nakita niya si Rafael na papasok sa pintuan. Kumunot ang noo niya. Hindi pa ba bumabalik si Hana? Tanong niya kay Chris na kay Rafael ang tingin. She's back. Why? At sinundan ng tingin ni Chris ang tinitingnan niya. What Rafael doing here alone? Tanong niya kay Chris at sinulyapan ang kaibigan.
Nakita niyang nagtikimbag ang ito na tila may galit kay Rafael. Pumuntong hininga lang siya at tinuloy ang pag-iinom. Anyway, hindi ba sabi mo close sila ni Samantha? Bakit hindi mo siya tanungin kung sakaling may alam siya kung nasan si Samantha? Sabi ni Chris at inubos ang laman ng kupita. At bago pa siya makasagot, mabilis na itong tumayo mula sa kinauupuan at tinapik siya sa balikat. Mauna na ako pare. See you next time. Mabilis na paalam nito na hindi man siya nagawang sumagot sa bilis ng paglabas nito. Bakit naman siya nagmamadali? Tanong niya at muling nilingon si Rafael sa may dulo ng bar. Umiinom mag-isa at naalala ang sinabi ni Chris na maaaring may alam si Rafael kung nasan si Samantha. Well, I asked him. Bulong niya at tumayo sa kinauupuan, bit-bit ang sariling kupita palapit kay Rafael. Untiveros. Sinulyapan siya nito at tila nagulat pa nang makita siya nito. What are you doing here alone? Tanong niya at tumabi sa upuan nito. Nilapag ang bit-bit na kupita. Ikaw, bakit ka mag-isa? Balik tanong nito at inubos ang laman ng kupita. Tila gaya niya, nais din ni Rafael na magpakalasing. May problema din ba ito? May problema ba ito at si Hana? Sabagay, ano bang alam niya kay Rafael? Masyadong pribadong tao si Rafael. Mula noon pa, lalo na ngayon. Well, sa totoo lang kailangan ko ng tulong ng alak para makalimutan ko. Kahit sandali ang problema ko. Sagot niya dahil alam niyang alam ni Rafael ang nangyayari sa kanya at kay Samantha. Alam ng buong San Roque na may namamagitan sa kanila ni Samantha at alam ng buong bayan nila na sukdulan ang pagtutol ng pamilya niya kay Samantha. Bakit hindi mo siya hanapin kaysa mag-inom ka dyan? May galit na sabi ni Rafael sa kanya. Kumunot ang noon niya at sinulyapan ito ng seryoso ang mukha. Isang beses na kitang tatanungin, Rafael, at hindi ko na uulitin. Simula niya bago inubos ang laman ng kupita. Marahil alam mo namang nawawala si Samantha. Halos nahalughog ko na ang buong San Roque pero hindi ko pa rin siya mahanap kung saan. Baka dahil wala siya sa San Roque. Putol ni Rafael sa sasabihin pa niya. What? Bienvenida. Gaya ng sabi mo na halughog mo na ang buong San Roque at wala kang nakitang Samantha. Don't you think she might not hear? What do you mean? Wala. Alam mo ba kung nasan siya? Galit na tanong ni Ace. Sinulyapan lang siya ni Rafael at tumayo sa kinauupuan. Tatalikod na sana ito at pinigilan niya ito sa balikat. Alam kong malapit sa'yo si Samantha. Ikaw lang ang taong madalis niyang lapitan sa tuwing may problema siya. Bakit ba hindi ko agad naisipan na maaaring alam mo kung nasan siya ngayon? Sabi ni Ace habang malalim na nakatingin kay Rafael. Kung sakaling alam ko man kung nasan siya, sa palagay mo sasabihin ko sa'yo. Bakit hindi? Like what you've said, kaibigan ka sa Samantha. At bilang kaibigan niya, nasaksi sa bawat sakit na dinulot ng pamilya mo sa kanya at sa buong pamilya niya. Sa palagay mo hahayaan ko pa siyang masaktan? What? Think again, Bienvenida. Sabi ni Rafael at marahas na tinabig ang kamay niya sa balikat nito at mabilis na naglakad palabas ng bar. Sandali! Habol ni Ace at sinundan ito palabas ng bar. Rafael! Tawag ni Ace rito pero hanggang sa makalabas sila, hindi siya nito nilingon. Napamura siya at mabilis na hinila ito sa balikat nang makalabas na ng bar. Just tell me kung alam mo kung nasan si Samantha. Galit
tahimik na tanong niya rito. Nais niyang malaman kung alam nga ba ni Rafael kung nasan si Samantha. Nais niyang malaman kung maayos ba ang kalagayan nito, kung okay lang ba ito, kung hindi pa ito umiiyak. Natatakot siya sa mga nangyayari sa kanila ngayon. Nais niyang malaman kung nasaan ito, dahil nais niya itong yakapin at iparamdam ang pagmamahal niya rito at sabihing handa siyang ipaglaban ito sa pamilya at sa buong San Roque. Just tell me kung nasan si Samantha. Ano bang gagawin mo pag nakita mo siya? God damn! Ontiveros! Galit na sigaw ni Ace at tinulak ito. Umagaw ng pansin sa ilang mga naroon at pinagtinginan sila. Ayokong madamay sa gulo mo, Benvenida, dahil may sarili akong gulo na kinakaharap. Banta ni Rafael at nilingon ang mga taong nakatingin sa kanila. Alam niyang mahilig din sa gulo si Rafael, pero gulong barkada at pambababae lang. At alam niyang hindi pa alam ni Rafael ang tungkol sa mama nito at papa niya. At isang malaking iskandalo yon kung sakaling malaman ni Rafael na ang mama nito ay kabit ng papa niya. Pero hindi na muna niya yan iisipin. Hindi niya nais pa itong problemahin dahil hindi na rin naman nakikipagkita ang papa niya kay Mrs. Ontiveros. Isa pa, nangako na itong puputulin na ang relasyon nito kay Mrs. Ontiveros. Just answer my question, Ontiveros. Alam mo ba kung nasan siya? Yes, I know where's Samantha. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.